I'm back! Kumusta po kayo mga kasityo bangungot? Na-miss nyo ba ang inyong lingkod? Gandang araw po, gandang gabi, gandang hapon, gandang oras po sa inyong lahat. May isa na naman po tayong kwento, actually 2 kwento na naman ang ating pagsasaluhan sa oras na ito. Sana po handa na kayo dahil handa na rin akong basahin sa inyo ang padala sa atin ng ating letter sender ngayong araw. Hello po Sir Jupiter, magandang araw sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zella. Kasalukuyan po akong naninirahan dito sa Guimaras at 25 taong gulang na po ako. Ako po ay nag-iisang anak ng aking mga magulang at ngayon po may sarili na rin akong anak na babae na 6 na taong gulang. Siya po ang pinakamahalaga sa buhay ko kaya ginagawa ko ang lahat para maprotektahan siya. Simple lang ang buhay namin dito. Maliit lang ang bahay namin at ako lang ang madalas na kasama ng anak ko dahil ang asawa ko ay nasa malayong trabaho. Sa likod po ng bahay namin may isang malaking puno ng balete na matagal nang nandoon. Hindi ko po yun pinapansin noon kahit sinasabi ng iba na may kakaiba raw doon. Doon po nagsimula ang lahat, Sir Jupiter, nang mapansin ko na madalas pumunta ang anak ko sa may likod ng bahay at nakatingin lang sa puno. Minsan po, tatahimik siya at hindi sumasagot kahit tawagin ko. Isang araw, tinanong ko siya kung ano ang tinitingnan niya at sinabi niya na may babae raw na nakatayo sa ilalim ng puno at palagi raw siyang pinapanood. Hindi ko po agad pinaniwalaan yun at inisip ko na baka imahinasyon lang ng bata. Pero habang tumatagal, nagiging kakaiba na ang kilos ng anak ko. Tuwing gabi po nagigising siya at umiiyak habang sinasabi niya ayaw niya raw sumama. May mga pagkakataon din po na naglalakad siya papunta sa likod kahit madilim at kailangan ko pa siyang habulin. Sir Jupiter, hindi ko na alam kung paano ko siya poprotektahan sa isang bagay na hindi ko nakikita. Isang gabi po nagising ako at wala na siya sa tabi ko. Halos mawalan po ako ng ulirat sa kakahanap hanggang sa marinig ko ang boses niya sa likod. Paglabas ko po nakita ko siya sa harap ng punong balete at may babaeng nakasuot ng puti na nakatayo sa harap niya. Hindi po gumagalaw ang babae pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Dahan-dahan pong lumalapit ang anak ko sa babae na parabang may humihila sa kanya. Tumakbo po ako at hinila siya habang umiiyak at nagmamakaawa. Pakiramdam ko po may humahawak din sa akin at pilit kaming pinipigilan. Narinig ko po ang boses na nagsasabing sa kanya raw ang bata at kailangan ko na raw siyang bitawan. Hindi po ako pumayag at niyakap ko ng mahigpit ang anak ko habang nagdadasal kahit nanginginig ako sa takot. Pilit ko siyang hinila palayo at sumigaw ako na hindi ko siya ibibigay kahit kanino. Sa isang iglap nawala ang babae at bumalik ang tahimik na paligid. Akala ko po doon na natapos ang lahat pero hindi pa pala. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na nagbago ang anak ko. Hindi na siya umiiyak pero madalas na siyang nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Minsan po, ngumiti siya sa akin at sinabi niya na bumalik daw ang babae sa panaginip niya. Doon ko naisip na baka hindi talaga kami tuluyang nakaligtas. Kaya ang ginawa ko po ay lumipat kami ng bahay at umiwas sa lugar na yon. Unti-unti pong bumalik sa dati ang anak ko at hindi na siya tumitingin sa likod o nagsasalita tungkol sa babae. May mga gabi na nagigising ako at pakiramdam ko may nakatingin sa amin mula sa malayo. At sa tuwing naaalala ko ang punong balete, hindi ko maiwasan na mangamba na baka isang araw bumalik ulit ang babaeng yun para kunin ang anak ko. Sir Jupiter, akala ko po talaga tuluyan na kaming nakalayo sa lahat ng nangyari sa punong balete. Pero nagkamali ako. Ilang buwan po ang lumipas mula nang lumipat kami ng bahay at unti-unti na rin bumalik sa normal ng anak ko. Naging masigla na ulit siya at bihira na siyang magbanggit tungkol sa babaeng nakita niya noon kaya akala ko tapos na ang bangungot na pinagdaanan namin. Pero isang gabi po may nangyari na muling nagpaalala sa akin na hindi pa pala kami tuluyang nakatakas. Nagising po ako dahil sa mahinang tunog na parang may kumakatok sa bintana.
Nung una po inisip ko na baka hangin lang, pero nang tumagal, naging paulit-ulit ang tunog na parang may gustong pumasok. Paglingon ko po sa anak ko, nakita ko nagising siya at nakaupo sa kama habang nakatingin sa bintana. Hindi po siya umiimik at parang may pinapakinggan. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya pero hindi siya sumagot agad. Ilang segundo ang lumipas bago siya dahan-dahan na nagsalita at sinabi na nandyan na naman daw yung babae. Kinabahan ako at pilit kong pinigilan ang sarili ko na tumingin sa bintana pero hindi ko po napigilan. Nang sumilip ako, wala naman akong nakita pero ramdam ko ang malamig na hangin na parang may presensya na nakatayo lang sa labas. Mula noon, nagsimula ulit ang kakaibang pangyayari. Kahit nasa bagong bahay na kami, minsan may naririnig akong kaluskos sa gabi at may mga pagkakataon na biglang nagigising ang anak ko at tumitingin sa isang sulok ng kwarto na parang may kausap. Isang gabi po, Sir Jupiter, nagising ako at napansin ko na wala na naman ang anak ko sa tabi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko habang hinahanap ko siya sa loob ng bahay hanggang sa makita ko siyang nakatayo sa may pintuan. Hindi pa man siya lumalabas, parang may pumipigil na sa kanya mula sa labas. Paglapit ko po sa kanya, narinig ko ang mahinang bulong na hindi ko maintindihan pero pamilyar ang pakiramdam. Parang yun din ang narinig ko noon sa punong balete. Doon ko na-realize na kahit lumayo kami sa lugar, sumunod pa rin sa amin ang kung anuman na nilalang na iyon. Hinilang ko po ang anak ko pabalik at niyakap ng mahigpit habang umiiyak ako sa takot. Sa sandaling yon biglang tumahimik ang paligid. Pero ramdam ko pa rin na may nakamasid sa amin. Kinabukasan, napansin ko na may bakas ng putik sa may labas ng pintuan namin na parang may tumayo doon buong gabi. At ang mas nakakatakot ay ang mga bakas na yon parang galing sa paa na hindi normal ang hugis. Sir Jupiter, doon ko po naisip na hindi ito basta matatapos sa paglipat lang ng bahay. Pakiramdam ko po may koneksyon na ang anak ko sa babaeng yon at kahit saan kami pumunta, susundan kami. Patuloy kong binabantayan ang anak ko dahil natatakot ako na baka isang gabi tuluyan na siyang mawala sa akin. At sa tuwing may marinig akong katok sa bintana, hindi ko na po kayang lumapit dahil pakiramdam ko naghihintay lang siya na muli kaming lapitan. Sir Jupiter, mula ng gabing yon, hindi na ako nakatulog na maayos dahil halos gabi-gabi ko nang naririnig ang mahinang katok sa bintana at ang pakiramdam na parang may naglalakad sa labas ng bahay namin. Hindi ko na po binubuksan ang bintana kahit kailan dahil natatakot ako sa kung ano ang makikita ko kapag sumilip ako. Yung anak ko naman lalo pang naging tahimik at madalas na lang siyang nakaupo sa isang sulok habang nakatingin sa wala. Minsan, naririnig ko siyang nagsasalita pero hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Kapag tinatanong ko siya, sasabihin lang niya na kausap niya raw ang babae at hindi raw ito masama, pero gusto lang daw siyang isama. Doon ako lalong natakot, Sir Jupiter, dahil pakiramdam ko unti-unti na siyang nahihila palayo sa akin. Sinubukan ko po siyang ilayo sa mga bintana at pintuan at halos hindi ko na siya pinapalabas ng bahay. Pero kahit anong gawin ko, may paraan pa rin ang kung anuman na yun para maabot siya. Isang hapon po napansin ko na nawawala ang anak ko sa loob ng bahay kahit saglit lang akong napalingon. Hinanap ko po siya sa bawat sulok hanggang sa marinig ko ang mahinang boses niya mula sa likod ng bahay. Kinabahan po ako ng sobra dahil kahit nasa bagong bahay na kami ay may bakuran pa rin sa likod at may mga puno rin doon kahit hindi balete. Paglabas ko po, nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng bakod at nakatingin sa isang direksyon na parang may kausap. Wala naman po akong makita pero ramdam ko na may presensya doon na hindi ko maipaliwanag. Tinawag ko ang anak ko pero hindi siya gumalaw at parang hindi niya ako naririnig. Dahan-dahan akong lumapit at doon ko narinig ang isa pang boses na hindi sa kanya. Mahina pero malinaw na may ibang nagsasalita. Bigla akong napahinto at kinilabutan dahil nanggagaling yun sa hangin mismo. Narinig ko pa ang pangalan ng anak ko na binabanggit ng boses na yon at parang inaanyayahan siyang lumapit pa.
Agad ko pong hinila ang anak ko at niyakap ng mahigpit pero naramdaman ko na may humihila rin sa kanya pabalik. Doon ako halos mawala ng lakas pero hindi ko sa binitawan kahit nanginginig ako sa takot. Sa sandaling yon, bigla na lang pong tumahimik ang paligid at nawala ang presensya. Dali-dali kong dinala pabalik sa loob ng bahay ang anak ko at sinigurado ko na nakasara ang lahat ng pinto at bintana. Pero Sir Jupiter, mula po ng araw na yon, mas lalo kong nararamdaman na hindi ito basta sumusunod lang kundi mas lalo itong lumalapit sa amin. At ang pinaka nakakatakot ay ang mga sandali na nakikita kong nakangiti ang anak ko habang nakatingin sa isang lugar na wala namang tao. Dahil sa tuwing ginagawa niya yun, pakiramdam ko may kausap na naman siya na hindi ko nakikita at baka isang araw, tuluyan na siyang sumama sa kung sino man ang patuloy na tumatawag sa kanya. Sir Jupiter, habang tumatagal, mas lalo pong nagiging malinaw sa akin na hindi lang ito basta sumusunod sa amin kundi parang unti-unti nitong kinukuha ang loob ng anak ko. Hindi na po siya natatakot gaya ng dati, sa halip, nasasanay na siya sa presensya ng kung sino man yun. Isang gabi nagising na naman ako na wala ang anak ko sa tabi ko. Hindi na po ako sumigaw agad dahil alam ko na kung saan ko siya makikita. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at narinig ko ang mahinang boses niya mula sa sala. Pagdating ko doon, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng kwarto habang nakatingin sa pintuan na bahagyang nakabukas. Hindi ko po yun matandaan na binuksan ko bago ako matulog. May malamig na hangin na pumapasok at ramdam ko agad ang kakaibang pakiramdam na parang may nakatayo sa labas. Tinawag ko ang anak ko pero hindi siya lumingon. Sa halip nagsalita siya na parang may kausap at sinabi niya na handa na raw siya. Doon ako natulala at kinabahan ng sobra. Agad akong lumapit at hinila ko ang anak ko palayo pero bigla po siyang nanlaban at yun ang unang pagkakataon na nangyari yun. Hindi po siya sumigaw o umiyak kundi nakatingin lang sa akin habang pilit na kumakawala sa hawak ko. Bigla po siyang nagsalita sa boses na hindi ko sanay marinig dahil sa kanya at sa sinabi na huwag ko raw siyang pigilan dahil matagal na raw siyang hinihintay. Doon ako halos manghina sa narinig ko. Sa likod po namin narinig ko ang dahan-dahang paggalaw ng pintuan hanggang sa tuluyan itong bumukas. Hindi ko po nakita kung sino ang nasa labas pero ramdam ko ang presensya na matagal ko nang kinatatakutan. Hinila ko ang anak ko ng buong lakas at niyakap ko siya kahit pilit siyang kumakawala. Sumigaw ako habang umiiyak at nagmamakaawa na huwag siyang kunin. Sa sandaling yun biglang lumakas ang hangin at parang may dumaan sa loob ng bahay. Narinig ko po ang isang mahinang tawa na galing sa malayo pero malinaw na malinaw sa tenga ko. Bigla po akong napapikit at nang muling dumilat nakasara na ang pinto at tahimik na ulit ang paligid. Ang anak ko po ay biglang nanghina at napayakap sa akin na parang wala siyang maalala sa nangyari. Pero Sir Jupiter, mula po ng gabing yon mas lalo akong natakot dahil alam ko na hindi na ito basta pananakot lang. Pakiramdam ko po malapit na siyang tuluyang makuha at baka isang gabi hindi ko na siya maibalik sa akin. At ang mas nakakatakot ay ang mga pagkakataon na naririnig ko ulit ang mahinang katok sa pinto kahit wala naman tao sa labas na parabang may naghihintay lang ng tamang oras para bumalik. Sir Jupiter, mula po sa gabing yun, hindi ko na pinapatay ang ilaw sa bahay dahil natatakot ako na baka kapag dumilim, mas lalo siyang makalapit sa amin. Halos hindi ko na rin iniiwan ang anak ko kahit sandali dahil pakiramdam ko may naghihintay lang ng pagkakataon para maagaw siya sa akin. Pero kahit anong bantay ko, may paraan pa rin ang kung ano man yun. Isang madaling araw, nagising ako dahil sa tunog ng marahang pagbukas ng pintuan. Hindi ko po agad ginalaw ang sarili ko at nakinig lang ako. Narinig ko ang mahinang yabag na papalapit sa kwarto namin. Dahan-dahan akong bumangon at nakita ko ang anak ko na nakatayo sa may pintuan. Nakatalikod siya sa akin at nakaharap sa madilim na sala. Hindi ko po siya tinawag agad dahil may kakaiba sa tindig niya na parang hindi siya ang batang nakasanayan ko. Maya-maya dahan-dahan siyang naglakad palabas at parang may sinusundan. Sinundan ko po siya ng tahimik hanggang sa makarating kami sa sala. Doon ko nakita na nakabukas ang pinto at ang malamig na hangin ay pumapasok sa loob ng bahay.
Bigla siyang huminto sa may pinto at doon siya nagsalita ng mahina. Hindi ko po marinig ng buo pero parang sinasabi niya na sasama na siya. Doon ako natakot ng sobra at agad ko siyang hinila palayo pero muli po siyang nanlaban. Sa pagkakataong yun, Sir Jupiter, narinig ko na naman ang pamilyar na boses na hindi sa anak ko. Malinaw po nitong binanggit ang pangalan niya at sinabi na oras na raw para umuwi siya. Doon ko naramdaman ang sobrang bigat ng paligid at hindi ako makagalaw na maayos. Sa labas ng pintuan may nakita akong anino na dahan-dahan na humuhugis bilang isang babae. Hindi ko man makita ang mukha niya, ramdam ko na siya ang matagal nang sumusunod sa amin mula sa punong balete. Hinila ko po ang anak ko ng buong lakas at niyakap ko siya kahit pilit siyang lumalapit sa pintuan. Sumigaw po ako at nagdasal habang umiiyak dahil pakiramdam ko yun na ang sandali na tuluyan na siyang mawawala sa akin. Bigla po tumigil ang hangin at may bumitaw sa kanya. Naramdaman ko po na biglang lumambot ang katawan ng anak ko at napayakap siya sa akin habang umiiyak na parang nagising sa masamang panaginip. Agad ko siyang dinala pabalik sa kwarto at sinara ang pinto. Pero Sir Jupiter, hindi pa rin nawala ang takot ko dahil bago ako tuluyang makatulog narinig ko ulit ang mahinang katok sa pintuan at kasunod nito ay ang boses na bumubulong na hindi pa raw ito tapos. Doon ko po naintindihan na kahit anong gawin ko hindi ko siya basta maitataboy at baka isang araw hindi na ako maging sapat para pigilan ang mangyayari. Sir Jupiter, mula po sa mga sunod-sunod na nangyayari halos hindi na ako makakain at makatulog ng maayos dahil sa takot na baka sa susunod na pagkakataon, hindi ko na mailigtas ang anak ko. Napansin ko rin po na unti-unti siyang nagbabago dahil minsan parang hindi na siya natatakot kundi parang inaabangan pa niya ang gabi. Isang hapon, tahimik lang siya habang naglalaro. Pero bigla siyang tumigil at tumingin sa may pinto na para bang may dumating. Wala naman po akong nakita pero ngumiti siya at kumaway na parang may kakilala siyang nakatayo doon. Kinilabutan na naman ako dahil alam kong hindi normal yun. Sinubukan ko siyang ilayo at niyakap pero sinabi niya sa akin na wag daw akong matakot dahil babalik daw sila sa dating lugar. Hindi ko agad naintindihan pero nang marinig ko yun naalala ko ang punong balete sa dati naming bahay. Doon ako napaisip na baka gusto siyang ibalik doon ng kung anuman ang sumusunod sa amin. Kinagabihan, hindi na ako nakatulog at binantayan ko siya habang siya ay natutulog. Pero bandang hating gabi, napansin ko na unti-unti siyang bumabangon na parang may tumatawag sa kanya. Hindi po siya tuluyang nagising pero naglakad siya papunta sa pinto na parang tulog pa rin. Agad ko po siyang hinawakan pero ramdam ko na parang may ibang puwersa na humihila sa kanya palabas. Sinubukan ko po siyang gisingin pero hindi siya tumutugon at tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Pagbukas po ng pinto, muling bumungad ang malamig na hangin at ang pakiramdam na may naghihintay sa labas. Narinig ko ulit ang boses na yon na nagsasabing oras na raw para bumalik kami. Doon po ako napasigaw at buong lakas ko siyang hinila pabalik kahit halos hindi ko na siya mapigilan. Pakiramdam ko po may dalawang puwersa na nag-aagawan sa kanya at ako na lang ang natitirang kumakapit. Sa sandaling yon, bigla siyang napasigaw at doon po siya nagising. Umiyak po siya ng malakas at kumapit sa akin na parang takot na takot. Doon ko po siya niyakap ng mahigpit at hindi ko na siya binitawan buong gabi. Pero Sir Jupiter, kinabukasan, may isang bagay na mas lalong nagpatibay sa hinala ko. May nakita po akong guhit sa lupa sa may labas ng pintuan namin na parang bakas ng paghila papalabas at ang direksyon po nito papunta sa daan na pabalik sa dati naming bahay. Doon ko na-realize na hindi pa tapos ang lahat at parang gusto talaga siyang ibalik sa puno ng balete. At sa puntong yun, natakot ako na baka kahit anong gawin ko, hindi ko siya mailayo sa kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya doon. Sir Jupiter, matapos ko pong makita ang mga bakas na yon, hindi na po ako nagdalawang isip na kailangan ko nang gumawa ng paraan bago pa tuluyang maagaw ang anak ko. Kahit natatakot ako, naisip ko na baka kailangan ko nang harapin kung ano man ang nasa likod ng lahat kahit pa bumalik kami sa dati naming bahay na may punong balete.
Ilang araw ko po yung pinag-isipang mabuti pero habang tumatagal, mas lumalala ang kalagayan ng anak ko. Minsan po bigla na lang siyang natutulala at binabanggit ang salitang uwi na tayo kahit wala naman kaming pupuntahan. Minsan naman po gigising siya sa madaling araw at sasabihin na hinihintay na raw siya. Doon ko po tuluyang napagdesisyonan na bumalik kami sa lugar na pinanggalingan ng lahat. Kinausap ko po ang asawa ko at kahit hindi niya lubos maintindihan ang nangyayari, pumayag siya dahil nakikita na rin niya ang pagbabago sa anak namin. Nang makarating kami sa dati naming bahay, agad kong naramdaman ang bigat ng paligid kahit araw pa lang. Tahimik ang lugar at walang nagbago kahit matagal na kaming wala roon. Pero ang punong balete na nanatiling nakatayo, mas madilim at mas nakakatakot sa paningin ko ngayon. Paglapit pa lang po namin, biglang humigpit ang kapit ng anak ko sa kamay ko. Hindi na siya ngumiti o nagsalita kundi nakatingin lang sa puno na parang may nakikita na naman siya. Dahan-dahan kaming lumapit at bawat hakbang bumibigat ang pakiramdam ko. Nararamdaman ko ulit ang lamig na matagal ko nang iniiwasan. Bigla nagsalita ang anak ko at sinabing nandyan na raw siya. Hindi ko pa man nakikita, naramdaman ko na agad ang presensya ng babae na matagal nang sumusunod sa amin. Sa sandaling yon, narinig ko ulit ang boses na parang nanggagaling sa paligid. Hindi ko makita kung saan pero malinaw nitong binanggit ang pangalan ng anak ko. Humigpit ang hawak ko sa anak ko habang nanginginig ako sa takot pero hindi na ako umatras dahil alam kong ito na ang pagkakataon na kailangan kong harapin ang lahat. Pero Sir Jupiter, habang nakatayo kami sa harap ng puno ng balete, bigla kong napansin na ang anino namin sa lupa hindi na pareho. May isa pang anino na katabi namin kahit wala naman akong nakikitang tao. Doon ako kinilabutan ng todo dahil pakiramdam ko hindi lang kami ang nandoon sa sandaling yon at sa unang pagkakataon naramdaman ko na baka ito na ang simula ng pinakamatinding mangyayari sa amin. Sir Jupiter, habang nakatayo po kami sa harap ng puno ng balete, hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko dahil pakiramdam ko napapalibutan na kami ng kung anuman ang nasa paligid. Hindi ko na rin po mabitawan ang kamay ng anak ko dahil ramdam ko na kapag bumitaw ako, tuluyan na siyang mawawala sa akin. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa puno habang hinihila ko siya papalayo pero mas lalo siyang hinihila pabalik. Naririnig ko ang mahinang boses na tinatawag siya at sinasabing wag na siyang lumaban. Bigla po siyang huminto sa paglalakad at tumingin sa akin. Sa mata niya may kakaibang lungkot at para bang may gusto siyang sabihin. Sinabi niya sa akin na pagod na raw siya at gusto na raw niyang matapos na ang lahat. Doon ako napahagulgol dahil hindi ko po matanggap na handa na siyang sumama sa kung anuman yun. Sinabi ko po sa kanya na hindi ko siya bibitawan at uuwi kami ng magkasama. Ngunit Sir Jupiter, habang nagsasalita ako, unti-unti na pong nagbabago ang paligid. Nagsimulang lumakas ang hangin at ang mga dahon ng balete ay nag-ingay na parang may bumubulong sa bawat galaw nito. Bigla po nakita ko ulit ang babae na unti-unting lumilitaw sa ilalim ng puno. Hindi ko man makita ang mukha niya. Alam kong siya yun. Dahan-dahan po siyang lumapit sa amin at hindi siya gumagawa ng ingay. Pakiramdam ko po hindi ko siya kayang pigilan kahit ano ang gawin ko. Hinila ko ang anak ko palayo pero bigla siyang kumawala sa akin at tumakbo papunta sa babae. Sinigaw ko ang pangalan niya at tumakbo ako para habulin siya pero bumagal ang lahat sa paligid. Sa gitna ng takot, narinig ko ang boses ng babae na nagsabing matagal na raw niya itong hinihintay. Natigilan ako at nawala ang lakas ko. Pero sa hindi ko inaasahan, Sir Jupiter, biglang tumigil ang anak ko at tumingin sa akin. Sa mata niya may luha at huminto sa gitna ng paglapit sa babae. Bigla siyang sumigaw at tumakbo pabalik sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Doon ko naramdaman na pinili niya ako kaysa sa kung anuman ang tumatawag sa kanya. Sa sandaling yon, biglang lumakas ang hangin at parang may galit na presensya na umikot sa paligid namin. Narinig ko ang malakas na sigaw mula sa hindi ko alam kung saan. Pagkatapos noon, biglang tumahimik ang paligid at nawala ang babae. Tahimik na tahimik ang lahat at para bang walang nangyari.
Doon kami dahan-dahan umalis sa lugar na yon habang magkahawak kamay. Pero habang papalayo kami, napansin ko po na may isa pang anino na nakatayo pa rin sa ilalim ng puno na tila nakatingin sa amin. Doon ko naintindihan na kahit naligtas namin ang anak ko, hindi pa rin talaga tapos ang lahat dahil may naiwan pa rin na hindi pa sumusuko. Sir Jupiter, pagkatapos po ng nangyari sa punong balete, agad namin itong nilayuan at hindi na kami bumalik doon kahit kailan. Lumipat po kami sa mas malayong lugar at sinigurado kong malayo kami sa kahit anong puno na katulad noon. Dahan-dahan pong bumalik sa normal ang buhay namin at naging mas maayos na ulit ang pakiramdam ng anak ko. Sa mga unang linggo, hindi pa rin ako mapakali dahil akala ko ay susundan pa rin kami ng kung anuman ang nakasalubong namin noon. May mga gabi po na nagigising ako dahil sa malalakas na hangin o sa mahinang tunog sa labas ng bahay. Pero sa bawat pagkakataon na iyon, nakikita ko ang anak ko na mahimbing na natutulog sa tabi ko. At doon ko naramdaman na ligtas na siya sa ngayon. Unti-unti nawala na rin ang pagbanggit niya tungkol sa babae at sa punong balete. Mas naging masigla na po siya at muli na siyang naglalaro tulad ng normal na bata. Pero Sir Jupiter, hindi ko po maitatanggi na may mga sandali pa rin na napapatingin siya sa isang direksyon na parabang may naaalala siya. Isang araw, tinanong ko siya kung may nararamdaman ba siyang kakaiba. Tiningnan niya po ako at ngumiti at sinabi na wala na raw, pero minsan naiisip pa rin niya ang babaeng tumatawag sa kanya sa panaginip. Doon ako napahinga ng malalim dahil kahit papaano alam kong hindi na siya kinokontrol nito. Ngayon po, Sir Jupiter, mas maingat na ako sa lahat ng bagay. Pinapangalagaan ko po ang anak ko at lagi kong pinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa at ligtas siya sa piling ko. Sa tuwing naiisip ko ang nangyari sa punong balete, napapaisip ako kung ano talaga ang gusto ng kung ano man yun. Hanggang ngayon, naniniwala ako na may mga bagay na hindi natin dapat pinapakialaman at may mga lugar na dapat nating iwasan. Dahil minsan, hindi natin alam na ang simpleng paglapit natin maaaring maging simula ng isang bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Sir Jupiter, ang mahalaga po ngayon, ligtas kami at magkasama pa rin ng anak ko. At yun na po ang pinakamasayang wakas na kaya kong hilingin matapos ang lahat ng aming pinagdaanan. As usual ha mga ka-SB, wala mo nang iiskierda. May isa pa tayong kwento at tiyak na magugustuhan nyo rin. Tutok lang. Hello po, Sir Jupiter. Magandang araw po sa lahat. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang James. Kasalukuyan po akong naninirahan sa Marinduque at 21 taong gulang na po ako. Bilang panganay sa dalawang magkapatid, ako po ang inaasahan ng pamilya namin kaya sinisikap ko po na mag-aral ng mabuti. Isa po akong third-year college student at dati masipag talaga ako sa pag-aaral. May isang lugar po sa loob ng school namin na madalas kong tambayan tuwing wala akong klase kapag nagre-review ako. Tahimik po doon, presko dahil may malaking puno ng balete sa gilid ng bakuran. Doon po ako umuupo sa upuan at meron ding lamesa na kung saan katapat nito ang puno ng balete. Doon din ako pumupunta para magpahinga o magmuni-muni. Wala naman po akong napapansin na kakaiban noon at naging paborito ko pa nga ang lugar na yun. Pero Sir Jupiter, nagbago po ang lahat. Nang isang hapon, may napansin akong isang babae na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakasuot siya ng puti at tahimik lang na nakatingin sa malayo. Nung una, inisip ko na baka isa lang siyang estudyante na tulad ko, pero may kakaiba sa kanya na hindi ko may paliwanag. Sa tuwing pupunta ako roon, nakikita ko na siya. Minsan po nakaupo siya sa ugat ng puno at minsan naman ay nakatayo lang na parang may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit pero unti-unti akong nahihila sa kanya. Yung parang gusto ko siyang kausapin at lapitan kahit wala naman siyang ginagawa. Isang araw, naglakas loob akong lumapit at kausapin siya. Tinanong ko kung ano ang pangalan niya pero ngumiti lang siya at hindi sumagot. Kahit ganoon, hindi ako nairita.
Sa halip, lalo pa akong naakit sa kanya. Simula po noon, madalas ko na siyang puntahan. Kahit wala akong klase, pumupunta ako sa ilalim ng puno para lang makita siya. Minsan po, kinakausap ko siya kahit hindi siya sumasagot at kontento na ako sa kanyang presensya. Doon na po nagsimula, Sir Jupiter. Napansin ko na unti-unti ko nang napapabayaan ang pag-aaral ko. Dati po, maaga akong pumapasok at gumagawa ng mga assignment at talagang desidido ako. Pero ngayon, madalas na akong late at hindi na nakakapagpasa ng mga gawain, hindi katulad ng dati. May mga pagkakataon din po na kahit nasa klase ako, hindi ako makapag-focus dahil siya ang naiisip ko. Parang may tumatawag sa akin pabalik sa puno kahit wala naman siya sa harap ko. Minsan, naririnig ko pa ang mahina niyang boses na parang binabanggit ang pangalan ko. Nagsimula na rin po akong mapansin ng mga kaibigan ko. Tinanong nila ako kung bakit parang lagi akong wala sa sarili at bakit madalas akong nawawala at bakit hindi na rin daw ako nagpapasa sa tamang oras. Sinabihan nila ako na may mga kwento raw tungkol sa punong balete at may mga nakakita raw na may kakaiba roon. Pero Sir Jupiter, hindi ko po sila pinaniwalaan. Para sa akin, wala namang masama sa puno ng balete, lalo na sa babae at pakiramdam ko may koneksyon kami kahit hindi siya nagsasalita. Habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Minsan nga po pakiramdam ko hinihintay niya ako at ako lang ang gusto niyang kausap. Kahit hindi niya sabihin, nararamdaman ko po yun. Pero kasabay po ng nararamdaman kong yun, may kakaiba rin akong napapansin. Tuwing lalapit ako sa kanya, parang lumalamig ang paligid at tumatahimik ang lahat. Minsan parang walang ibang tao sa paligid kahit nasa loob kami ng school. Isang beses tinanong ko siya kung bakit siya palaging nandoon. Ngunit hindi niya ako sinagot, sa halip ngumiti lang siya at tumingin sa puno. Doon ako kinabahan kahit hindi ko alam kung bakit. May mga pagkakataon din po na bigla na lang siyang nawawala kahit sandali lang akong lumingon. Kapag babalik ako ng tingin, wala na siya sa pwesto niya na parang hindi siya dumaan sa harap ko. Doon ako nagsimulang mag-isip at magtaka na baka hindi siya normal na tao. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na bumalik sa kanya at makita siya. Mas lalong lumala ang lahat, Sir Jupiter. Nang isang gabi, hindi ako mapakali at pakiramdam ko kailangan ko siyang puntahan. Kahit sarado ng school, nagpunta ako roon at inakyat ang bakod. Nang makapasok na ako, dumiretso ako sa puno ng balete. Nakita ko po siya na nakatayo doon kahit madilim. Doon ako nagtaka dahil hindi normal na may tao sa ganoong oras, lalo na at siya ay isang babae. Pero sa halip na umalis, lumapit pa rin ako sa kanya. Nang makita niya ako, ngumiti siya at sa unang pagkakataon narinig ko ang boses niya. Mahina pero malinaw na tinatawag niya ang pangalan ko. Doon ako tuluyang naakit at nakalimutan ko ang takot na nararamdaman ko. Pero habang nakatayo ako sa harap niya, napansin ko na parang hindi gumagalaw ang paligid at mas lumalamig ang hangin. Doon ako nakaramdam ng kaba at kakaibang takot na hindi ko maipaliwanag. Gusto kong umatras pero parang hindi ko magawa. May pumipigil sa akin at gusto akong manatili sa harap niya. Sa isip ko po alam kong may mali, pero sa puso ko ayaw ko siyang iwan. Doon ako nahirapan, Sir Jupiter, dahil pakiramdam ko may dalawang parte sa akin na naglalaban. At doon ko po naintindihan na hindi lang tungkol sa babae, kundi sa sarili ko rin. Dahil kahit alam kong may mali at may kakaiba sa kanya, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na mahulog at manatili sa ilalim ng punong balete kasama siya. Sir Jupiter, matapos ko pong maramdaman na may mali sa babaeng yun, doon na nagsimula ang matinding takot ko. Sa isang banda, gusto ko pa rin siyang makita dahil nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero sa kabilang banda, natatakot na rin ako sa kung ano talaga siya. Sinubukan ko po na umiwas sa punong balete at mag-focus ulit sa pag-aaral katulad ng dati kong nakasanayang gawin. Ilang araw po akong hindi pumunta doon at pilit kong iniiwasan ang lugar na yon kahit dumadaan ako.
Pero kahit anong pilit ko, hindi ko maiwasang maalis sa isip ko ang mukha niya. Na tila otomatikong pumapasok sa isip ko ang mukha niya sa tuwing nakikita at nadaraanan ko ang puno ng balete kung saan nandoon siya. Sa klase po lalo akong nahirapan dahil hindi ako makapag-isip ng maayos at naguguluhan ako dahil minsan po naririnig ko na naman ang boses niya kahit wala siya. Mahina lang pero malinaw na tinatawag niya ang pangalan ko. Doon ako napapalingon at napapatayo kahit wala namang tao. May isang araw po na pinilit kong tapusin ang buong araw sa school nang hindi sa pinupuntahan. Nahirapan akong gawin yun, ngunit naging maayos naman po sa simula. Pero pagdating ng hapon, hindi ko na kayang tiisin na hindi sa puntahan. May humihila talaga sa akin papunta sa punong balete. Sa huli, sumuko ako at pumunta doon. Pagdating ko nakita ko siya na nakatayo sa ilalim ng puno at nakatingin sa akin na parang alam niya na darating ako. Ngumiti siya at sa sandaling yon nawala ang lahat ng takot ko. Lumapit ako sa kanya at tumabi. Hindi po siya nagsalita pero pakiramdam ko may sinasabi siya sa akin kahit tahimik lang siya. Doon po ulit ako nahulog at nakalimutan ko ang mga bagay na kinatatakutan ko. Pero Sir Jupiter, habang tumatagal, mas lalong nagiging kakaiba ang mga nangyayari. Tuwing kasama ko siya, nawawala ang oras. May mga pagkakataon na pakiramdam ko ilang minuto lang akong nandoon pero pagbalik ko sa klase, oras na pala ang lumipas. At minsan papunta ako ng klase, nagugulat na lang ako na mag-uuwian na at hindi ko namamalayan ang oras na dumaraan kapag kasama ko siya. Nagsimula na rin po akong mapagalitan sa bahay dahil madalas na akong umuuwi ng gabi. Napapansin na rin ng mga magulang ko na hindi na ako desididong mag-aral. Hindi ko po masabi ang totoo dahil hindi ko rin maintindihan ang nangyayari sa akin. Isang gabi, hindi ko ulit napigilan ng sarili ko, bumalik ako sa school kahit sarado na. Dumiretso ako sa punong balete at nakita ko siya na nandoon na naman kahit madilim. Sa pagkakataong yun po, mas lalo akong kinabahan dahil wala nang ibang tao sa paligid. Tahimik ang buong lugar at tanging kami lang ang nandoon. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko. Doon ko naramdaman ang sobrang lamig na parang yelo. Napaatras ako pero hindi ko maalis ang kamay ko sa kanya. Sa isip ko po, gusto kong kumawala pero ang katawan ko ayaw namang sumunod. Parang may bahagi sa akin na gustong manatili at sumama sa kanya kahit alam kong may mali. Sinabi niya sa akin na huwag ko raw siyang iwan at doon ako tuluyang natakot. Hindi ko pa alam kung paano pero pilit kong hinila ang kamay ko at umatras. Habang umaatras po ako, napansin ko na nagbabago ang itsura niya. Hindi ko may paliwanag pero hindi na siya normal na tao. Doon ako tuluyang kinabahan at napaatras ng tuluyan. Tumakbo ako palayo sa punong balete kahit nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko na po nilingon pa kung nasaan siya dahil pakiramdam ko sinusundan niya ako. At pag-uwi ko sa bahay, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang nangyari at doon ko na-realize na hindi na yun tama. Pero Sir Jupiter, kinabukasan naramdaman ko na naman ang paghila papunta sa kanya. Parang may dalawang boses sa loob ko. Ang isa ay nagsasabing wag na akong bumalik dahil delikado, pero ang isa naman ay nagsasabing pumunta ako dahil hinihintay niya ako. Sa bawat araw, mas lalo akong nahihirapan dahil pakiramdam ko unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Hindi ko na alam kung alin ang tama at alin ang dapat kong sundin. Minsan, tumitingin ako sa salamin at hindi ko na kilala ang sarili ko. Para bang may nagbago sa akin simula nang makilala ko siya. Sa huli, naintindihan ko na ang laban ko ay hindi lang laban sa kanya kundi laban sa sarili kong kagustuhan. Dahil kahit alam kong may mali at may panganib, may parte pa rin sa akin na gustong bumalik at manatili sa ilalim ng punong balete kasama ang babaeng yun. Doon ako tuluyang natakot, Sir Jupiter, dahil pakiramdam ko unti-unti na akong kinukuha ng kung anuman, hindi sa pisikal kundi sa isip at damdamin.
Sir Jupiter, dumating sa punto na hindi ko na talaga kayang baliwalain ang lahat ng nangyayari sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong hinihila pabalik sa punong balete kahit pilit kong nilalabanan ang sarili ko. Isang gabi, hindi na ako nakatiis kahit alam kong delikado, bumalik na naman ako sa school at dumiretso sa punong balete. Tahimik ang buong paligid at tanging tunog lang ng hangin ang naririnig ko. Pagdating ko doon, nakita ko siya na nakatayo sa ilalim ng puno. Tulad ng dati, nakasuot siya ng puti at nakatingin sa akin. Ngumiti siya at doon ko naramdaman ang parehong paghila na matagal ko nang nararanasan. Lumapit ako sa kanya kahit may kaba na ako sa dibdib ko. Sa bawat hakbang ko, bumibigat ang pakiramdam ko pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Nang malapit na ako, napansin ko na parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko agad may paliwanag, pero may nagbago sa itsura niya. Sa una po, normal lang ang mukha niya pero habang nakatitig ako, unti-unti kong napapansin na parang namumutla siya at hindi na natural ang kulay ng balat niya. Kinabahan ako pero hindi pa rin ako umatras. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Muli kong naramdaman ang sobrang lamig na parang yelo at sa pagkakataong yun gusto ko nang kumawala pero parang may pumipigil sa akin. Tumingin siya sa akin at ngumiti pero ang ngiti niya ay hindi na tulad ng dati. Parang may lungkot at may kakaibang galit na nakatago. Doon ako nagsimulang matakot ng sobra. Unti-unti kong napansin na ang mga mata niya parang nagbabago. Hindi na ito normal na mata kundi mas madilim at mas malalim. Sinabi niya sa akin na matagal na raw niya akong hinihintay. Sa boses niya may kakaibang tunog na parang hindi lang siya ang nagsasalita. Habang nakikinig ako, napansin ko na may anino sa likod niya na gumagalaw kahit hindi siya gumagalaw. Napaatras ako pero hinigbitan niya ang hawak sa kamay ko at napakahigpit at masakit ito. Sa sandaling yun, naramdaman ko na parang may malamig na hangin na umiikot sa paligid namin. Ang mga dahon ng balete nag-ingay na parang may bulong na hindi ko maintindihan. Unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin at doon ko nakita ang tunay niyang anyo. Ang balat niya po parang nagiging maputla at may mga parte na parang hindi na normal. Ang ngiti niya lumawak at parang hindi na pangtao. Doon ako napasigaw sa takot at pilit kong hinilang kamay ko palayo pero mas lalo po niyang hinigpitan ang hawak niya at pakiramdam ko hindi na ako makakawala. Sinabi niya sa akin na sumama na raw ako sa kanya at doon ko naramdaman ang matinding takot na hindi ko pa nararanasan dati. Sa isip ko po gusto kong tumakbo pero ang katawan ko hindi ko na kontrolado. Parang may pumipilit sa akin na manatili sa harap niya. Bigla akong napaluhod habang hawak na pa rin ako. Ramdam ko po ang lamig na dumadaloy sa buong katawan ko at parang unti-unti akong nanghihina. Sa sandaling yon, naalala ko ang pamilya ko at ang dahilan kung bakit ako nag-aaral. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Pinilit ko ang sarili ko na kumawala kahit masakit at kahit parang hindi ko kaya. Sumigaw ako at pilit hinilang kamay ko hanggang sa tuluyan akong nakawala sa kanya. Sa pagkakalaya ko, agad akong tumayo at tumakbo palayo sa punong balete. Hindi ko na nilingon pa ang likod ko dahil natatakot ako na baka makita ko ulit ang kanyang anyo. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang boses niya na tumatawag sa akin at nagsasabing babalik pa rin daw ako. Pagdating ko sa labas ng school, halos hindi na ako makahinga sa takot at pagod. Doon ako napahinto at napaupo habang nanginginig ang buong katawan ko. Sa gabing yun, doon ko tuluyang naintindihan na hindi sa normal na babae. At ang naramdaman kong paghila sa akin hindi simpleng pagkagusto kundi may ibang dahilan. Sir Jupiter, yun ang pinakamatinding bahagi ng nangyari sa akin dahil doon ko nakita ang tunay niyang anyo at doon ko naramdaman na muntik na akong mawala sa aking sarili. Sir Jupiter, matapos po ang lahat ng nangyari, hindi na talaga ako naging katulad ng dati. Pag-uwi ko po sa bahay noong gabing yun, parang naiwan ang isang bahagi ng sarili ko sa ilalim ng punong balete. Hindi ko po maipaliwanag pero pakiramdam ko may kung anong nagbago sa akin, hindi lang sa isip, kundi pati sa damdamin ko.
Ilang gabi po akong hindi nakatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa akin ang itsura niya. Ang maputla niyang mukha at ang kakaiba niyang ngiti. Minsan, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil pakiramdam ko may tumatawag sa pangalan ko. Pagtingin ko naman, wala akong nakikita pero ramdam ko ang lamig na nandoon lang siya sa paligid. Napansin ito ng pamilya ko, lalo na ng kapatid ko. Tinanong nila ako kung ano ang nangyayari sa akin dahil madalas daw akong tulala at hindi na kumikibo. Doon ko naisip na hindi ko na kayang sarilinin ang lahat, kaya kinuwento ko sa kanila ang buong nangyari. Nung una, nahirapan silang paniwalaan ako. Inisip nila na baka pagod lang ako o baka guni-guni ko lang ang lahat. Pero nang makita nila ang takot sa mukha ko at kung paano ako manginig kapag binabanggit ko ang punong balete, naniwala rin sila sa akin. Pinayuhan nila ako na wag nang bumalik sa lugar na yon at iwasan ang kahit anong koneksyon ko sa babaeng yon. Sinunod ko po yun at hindi madali. Sa totoo lang, may parte pa rin sa akin na gustong bumalik dahil sa kakaibang paghila na nararamdaman ko. Pero mas pinili kong labanan yun. Bumalik ako sa school matapos ang ilang araw. Hindi na ako tulad ng dati na diretso lang maglakad papunta sa mga tambayan ko. Iniwasan ko na po ang punong balete. Kahit makita ko lang yun sa malayo, kumakabog na agad ang dibdib ko. May mga pagkakataon na kailangan kong dumaan malapit doon pero pinipilit kong huwag tumingin. Pakiramdam ko po kasi kapag tumingin ako, makikita ko ulit siya na nakatayo at naghihintay sa akin. Unti-unti po akong bumalik sa pag-aaral. Nahirapan ako sa simula dahil marami na akong na-miss na lessons at gawain. Pero dahil sa tulong ng mga kaibigan ko at sa sariling pagsisikap, nakahabol din ako. Mas naging seryoso po ako sa buhay at hindi na ako basta-basta nagpapadala sa nararamdaman ko, lalo na kung may kakaiba akong napapansin. Natuto po akong mag-isip muna bago gumawa ng desisyon. Pero Sir Jupiter, kahit pilit kong nilalayo ang sarili ko sa lahat, may mga pagkakataon pa rin na bumabalik ang lahat. Minsan habang naglalakad ako sa school, bigla akong napapatigil dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Isang hapon po hindi ko sinasadyang mapatingin sa puno ng balete. At nung sandaling yun, may nakita akong anino na nakatayo sa ilalim nito. Hindi ko tiningnan ng mabuti at agad akong naglakad palayo. Pero sapat na yun para bumalik ang takot sa akin. Simula noon, mas lalo akong naging maingat. Hindi na ako nagtatagal sa school kapag wala na akong klase at agad na akong umuwi. Mas pinipili ko na pong manatili sa bahay kasama ang pamilya ko kaysa mapunta sa lugar na yon. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nawala ang malakas na paghila na nararamdaman ko. Hindi ko na rin po naririnig ang boses niya tulad ng dati. Doon po ako nakahinga ng maluwag kahit papaano. Pero hindi ko po masasabi kung tuluyan na ba siyang nawala dahil may mga gabi pa rin na napapanaginipan ko siya. Nakikita ko siya nakatayo sa ilalim ng punong balete at nakatingin lang sa akin. Hindi siya nagsasalita pero pakiramdam ko may gusto siyang ipahiwatig. Sa tuwing magigising po ako mula sa panaginip, agad kong pinapaalala sa sarili ko na tapos na ang lahat at hindi ko na dapat balikan pa. Natuto rin po ako na makinig sa sarili ko lalo na kapag may nararamdaman akong kakaiba. Dahil ang unang pakiramdam natin, madalas tama. At kung hindi ko sana yun binaliwala, hindi ako umabot sa ganoong sitwasyon. Kahit papaano, may mga nangyayari pa rin na hindi ko inaasahan matapos kong akalain na tuluyan ko nang nalampasan ang lahat. Lumipas sa ilang buwan, naging tahimik na ang buhay ko. Nakapag-adjust na ako sa school at mas naging maayos na ulit ang pakikisalamuha ko sa mga tao. Akala ko tuluyan na akong nakawala sa anino ng nakaraan, pero mali pala ako. Isang gabi po nagre-review ako para sa exam. Bigla na lang akong napatingin sa bintana. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may tumawag sa akin. Hindi ko narinig ang boses pero ramdam ko.
Pagtingin ko sa labas madilim na pero sa malayo kitang-kita ko pa rin ang silweta ng punong balete. Tahimik lang ito. Parang walang kakaiba. Pero Sir Jupiter, sa sandaling yun, may gumalaw sa ilalim nito. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero malinaw sa paningin ko na may isang babae na nakatayo doon. Hindi gumagalaw, nakatingin lang siya sa direksyon ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong umiwas ng tingin pero may pumipilit sa akin na titigan siya. Ilang segundo ang lumipas, bigla na lang siyang nawala. Agad kong isinara ang bintana at hindi na ulit tumingin sa labas. Hindi na rin ako nakapag-aral ng maayos dahil sa kaba. Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang ako at naglalaro lang ang isip ko. Pero habang naglalakad ako papunta sa school, hindi ko maiwasan na mapadaan malapit sa punong balete. Hindi ko sinasadyang tumingin, pero napatingin pa rin ako. At doon ako tuluyang natigilan. Sa mismong ilalim ng puno may nakita akong bakas ng paa sa lupa, sariwa pa at hindi lang isa. May ilang beses na may naglakad doon, paikot-ikot. Wala naman pong dapat na tao doon lalo na sa gabi. Doon ko naramdaman ulit ang takot na akala ko na wala na. Simula noon, mas lalo ko pong iniiwasan ang lugar na yon at hindi na ako dumadaan kahit na mas mapalayo ako. Mas pinipili ko na lang na umikot kaysa mapalapit sa punong yon. Pero Sir Jupiter, kahit anong iwas ko, may mga bagay talaga na parang sumusunod sa akin. Isang gabi, na naginip ulit ako. Nasa eskwelahan daw ako at tahimik ang paligid. Walang tao. Naglalakad ako papunta sa punong balete kahit hindi ko gustong pumunta doon. Pagdating ko sa harap ng puno, nakita ko siya ulit. Nakatayo siya, nakatingin sa akin. Pero sa pagkakataon yun, may napansin akong kakaiba. Hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya may anino pa na parang nakatayo rin. Hindi ko maaninag kung ano sila, pero ramdam ko na hindi sila tao. Sinubukan kong umatras pero hindi ako makagalaw. Doon siya nagsalita sa unang pagkakataon matapos ang lahat. Mahina lang ang boses niya pero malinaw. Sinabi niya na hindi pa raw tapos ang lahat. Na kahit makalayo ako, hindi ibig sabihin noon ay nakalaya na ako. Pagkasabi niya noon, unti-unti siyang lumapit sa akin. Doon ako sumigaw at nagising. Pawis na pawis ako at hingal na hingal. Pagtingin ko sa paligid, nasa kwarto na ako. Tahimik ang lahat. Pero Sir Jupiter, may napansin po ako na hindi ko maipaliwanag. May bakas ng putik sa sahig malapit sa pintuan ng kwarto ko. Parang may pumasok at lumabas. Doon ako natakot. Simula noon, hindi ko na binaliwala ang lahat. Mas naging maingat ako at mas naging mapagmatsyag sa paligid ko. Pero tinanggap ko na rin po ang isang bagay na may mga karanasan sa buhay na hindi talaga tuluyang nawawala. Minsan nananatili sila bilang alaala at minsan naman nananatili sila bilang babala. Ngayon po patuloy pa rin akong nabubuhay at tinutupad ang mga pangarap ko. Pero dala-dala ko na ang nangyari bilang paalala sa sarili ko. At sa tuwing napapadaan ako sa lugar kung nasaan ang punong balete, hindi na po ako tumitingin. Pero kahit hindi na ako tumingin, ramdam ko pa rin na may nakatingin sa akin. Tahimik lang siya, naghihintay. At doon ko na lang po sinasabi sa sarili ko na hindi na ako babalik sa kanya kahit kailan. Hindi na ako basta-basta nagpapadala sa ganda o sa kakaibang pakiramdam. Mas pinipili ko na pong umiwas at mag-ingat. Sir Jupiter, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa nangyari sa akin ay hindi lahat ng nakikita natin dapat nating pagkatiwalaan. May mga bagay po na kahit maganda sa paningin, may tinatagong panganib. Maraming salamat po ulit Sir Jupiter sa pakikinig sa aking kwento. Sana po magsilbi itong babala sa iba.
Hanggang dito na lamang, maraming salamat po Sir Jupiter sa oportunidad na maibahagi ang aking kwento dito sa inyong channel. At dito po nagwawakas ang ating episode at kwento ngayon. Sana po nagustuhan ninyo. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang kwento dito sa ating Sitio Bangungot. Stay tuned. Maraming salamat.